Tagal niyong hinintay itong kasikatan. Yung personal space at privacy na hindi niyo talaga siya ma-achieve kapag kayo ay nasa pampublikong lugar. Yeah. Marites! Maraming salamat po. 60K na po tayo. Yay! Thank you! Dapat may dinner, may lunch tayo. 50K. Andiyan naman si Boss eh. Ayun mga Marites, ito naman po ang inyong Fab 4. Diba? Bagong chikan. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Sila naman sa ating 60K followers on YouTube. At sa Facebook, meron tayong 1 million. Charot na 100 na almost, diba? Oh, yes. Dahil dyan ay nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Bongga! Love it! Oy, thank you Ano kung saan naman kayo? Mabuti naman. Kamusta naman naging weekend ninyo? Busy. Ay, busy. Punong-puno. Lalo na ito katabi ko. Umuwi ng Bataan. Lagi naman ang babae walang pahinga. Ay, charot. Okay mga Marites, eto na. Dahil inabangan nyo na ang ating isang linggong Chismis! Ganda. Chismis. Diba? Voice. Eto, Zainab Harake at Bobby Ray Parks. Engaged na. Junior, engaged na. Yes, PhD. Yan. So, congratulations. Finally, alam niyo pangarap ni Zainab yan na magkaroon siya ng isang buong pamilya. At ibibigay na nga sa kanya ito ng kanyang boyfriend or fiancé na si Bobby Ray Parks. Junior. Okay, kailangan may pero ibang Bobby Junior na lang. Ayan. Kasi parang haba, no? Parang Miriam Defensor may Santiago. Bobby na, may Ray pa, may Parks pa. Anyway, sobrang ang daming na-amaze dito sa ginawang proposal ni Bobby Jr. Kasi naman, kahit naman ako na-touch din ako. Hindi naman ako, aminin ko, hindi naman ako fan nilang dalawa. Pero, dito sa proposal na to talaga namang wow. Di ba? Nakakabilib tong si Bobby Ray Parks Jr. Halokang haba. Sa ginawa niyang effort, bongga-bongga naman talaga. Hindi ko malaman kung saan talaga tong location, pero isa daw tong event place na talagang parang may ilaw-ilaw pa. Ang dami. Ayan. Parang may lipad-lipad. May life-size na Will You Marry Me? Iba rin mag-propose ang isang basketballista. Talagang dribble. Tsaka mukhang romantic talaga tong si Bobby Ray Parks. Bobby Ray Parks Pinapapansin ko naman sa itong mga... si lang sinabi ko. Kahit sa mga posting nila, makikita mo kung paano din mag-shower ng kanyang love. Itong si Bobby. Nagpapa-shower si Bobby. Yes. Ay, talaga! Parks na Parks! Naku, iba na naman nakaisip nila. At bago siya mag-propose kay Zainab, parang nagsabi muna siya siyempre sa parent, sa mommy, of course, at saka sa mga kapatid. Tapos diyan sa proposal na yan, na hindi lang yung family ni Zainab nandyan, vice versa, kundi pati yung mga friends nila. Ang dami. Nakita ko nga dyan si Jelay din, yung mga ibang influencer or mga YouTuber na kagaya ni Zainab. Question. Tapos, nakakatuwa lang kasi yung si Bobby pala parang Christian pala siya. Kasi talagang quote niya nung nag-propose siya, sabi niya, ni-recite niya yung Proverbs 18:22. Sabi niya, "He who has found a wife finds a good thing and obtains favors from the Lord." Tapos sabi niya, "I believe God brought us together as a token of His love for us. I'm truly blessed to call you my best friend, my lover, and my biggest supporter. So I hope that you feel the same way towards me. I want to continue to build a Christ-centered relationship in which I will lead and serve you to the best of my abilities."
Ayun, your Ay, genuine, fairness. loving, Naman, compassionate heart is the crown of your beauty. Taray, you. Taray, may Bible and the reading kids. tayo. Yun yung tatanong ko. You and the kids are my home and I Yun. cannot imagine life without you all. Tapos Ilan ba ang anak ni Zainab? Dalawa. Yung Dalawa. isa, yung adopted niya, si Lucas at saka si Bia. Yun. Na Happy anak birthday, niya Lucas. kay Skuta Klian. Tapos nakita ko yung video nag-propose na, nag-yes na siya. Tapos, siguro nakita niya, ang daming tao. Tanong siya ng tanong si Zainab, nandito ba yung dalawang bata? Oo, kailangan ma-witness nila, no? Tapos sabi ni Bobby, yes, parang ganon. Bobby Jr., yes. Nandiyan sila. Tapos tinawag nila. Siyempre sa isang nanay na may anak na bago pumasok sa relasyon, napaka-importante sa isang Na may- babae na tanggapin ang kanyang mga Naman. anak. Anak, importante. Feeling ko naman, Kaya naman, di ba, nakita naman natin, romantic parang history repeats itself. Bakit? Kasi yung nanay ni Bobby Jr., parang gano'n din ang situation nung inano siya ng pamosong coach dati at basketball player na si Senior. Bobby Senior. Parang gano'n. O, di ba? So, maganda yung naging upbringing din siguro. At Kaya, oo. kita magaling na basketball player din. So, True. yan. At may Happy. pa-shower. At sana forever, may forever. Sana. Siyempre. Okay, Relasyon congratulations! natin. Balitaan namin kay Maritesa Mga susunod na ano. Oo. Mga kaganapan. I guess Kasi natin bongga ang dito. wedding. Kung proposal pa lang, bongga na. What more, the How wedding? much more, di ba? Hindi na siya naglalaro, di ba? Hindi na. Pero may mga negosyo. Okay. Ayan na! Eto na, Naku, eto na. Ay. I-congratulate muna natin ang SP Yeah. dahil sa kanilang matagumpay na 7th Eddies na kung saan ang host ay sa red carpet premiere. Premiere ba? Red carpet. Premiere. Red carpet. Red carpet lang. Carpet. Oo. Si ating kasamang si Mr. Fu. At parang show. Ay, kasi ang tema nila ay modern Filipiniana. So, syempre, ako naman ay nag-abala at salamat kay Francis Libiran. Wow! Para sa Ay, di outfit. dapat ng modern Filipiniana ka talaga. Dapat ka mag-long gown ako Oo. kaso baka ma-insecure sa akin ang presidente ng speed na si Saldo Asis. Aray! In fairness naman, doon sa event, hindi man kumpletong dumating yung mga nominado, pero hindi naman salat sa kinang yung Ang speed. toray naman ang forma. Oh, Ay, ganda ko dyan. Oh. Ano? Ay. Pero May, yan na. may papakpak. Oo, may papakpak Ay, yung ba? barong. Oh, anyway, so alimbawa, sa mga dumating na mga talagang nagbigay ng kinang nung gabing yon, ang Dong Yan, si Ding Dong Dantes, saka si Marian Rivera na binigyan ng parang box office hero recognition. Hero. Tapos May Corina Sanchez Madam ka pa. Corina Sanchez na awardee naman na Joe Quirino Lifetime Achievement Award. Si Direk Joey ay presenter at syempre representative ng FDCP. Tapos, syempre, My Love, Enchong Bing. Teka lang, tinitingnan. Kasi mo si Enchong. Di ba hindi pagkakatitig ko sa kanya? Iba. Iba. Winner siya, di ba? Na winner Best siya, supporting. Best Supporting Actor. Tapos, syempre, nandyan ang Julia Montes na nanalong Best Actress, katay si Charlie Dizon. Dizon. Pero wala si Charlie Dizon nung gabi. At ang mag-asawang. Senator Bong and Congresswoman Lani, nandyan din. Tapos, nagkaroon din sila ng Icon Awards. Naku, hindi ko lang memoryado, pero natatandaan ko syempre si Miss Gina Alahar. I think si Direk Leo Martinez. Eva Darren. Syempre Eva Darren nandun. Isa sa mga unang dumating. Oo. Nandun siya. Nag-present na. Hindi, binigyan siya ng recognition. So, nakaakyat naman, I think. Kasi wala ako sa loob nung hall. Kasi Bakit hindi ka pumasok sa loob ng Uwi hall? na siya. dahil umatitude ako pagkatapos ng red carpet, umuwi na ako. Fully paid na. Bayad ka naman. Okay, that's Although, good. kulang. So, big winner siya, Piolo Pascual, Best Si, Actor. si Papa P, hindi ko na siya naabutan sa red carpet. Dahil wala siya. Hindi, pero nagsabi naman siya na mamaya pa siya. Tapos Parang Best ganun. Supporting nga si Enchong Your Love. Yes, My Love. Tapos, Best Actress, dalawa. Best Supporting Best Supporting Actress ay si Gladys Gladys Reyes. Reyes for Gladys. Kapag. Tapos, Best Director, nako, hindi ko nakakilala. Yung Hindi ko alam. lana yata. di ba? Julana. Kasi Oo. Best Picture yata Tsaka yung best kanilang... screenplay. Basta yung mahabang title na... About Us, not about. But not about us. Yun. Parang ganun ata yun. Oo. Tapos sila Elijah Canlas dumating din na nominado, si Robert Robert Sarmienta. Sarmienta.
Tapos, sino pa ba? So, ano naman, naging maayos, naging payapa naman yung... Ayos at payapa. Maayos at payapa. Wala namang mga gulo-gulo akong naagutan bago ko umalis. Wala namang intriga. Ang namang maayos yan. Ang host kasi si Janine Gutierrez, Janine. si Gabby Garcia, at si Jake Ejercito. Janine, Gabby, and Jake. Silang tatlo lang. Silang tatlo. Pero hindi ko rin sila nakahalubilo bilang nasa kalye nga ako. Nasa red carpet ako. Tsaka nung dumating kasi ako, nagre-rehearse na sila. Ako naman salang na kagad ako Kasi sa red late ka carpet. dumating eh. On time ako, pero ready. Kaya binawasan ng PF mo. Nako, sabi sis. Kung So, alam lang nila. congratulations, Congratulations naman. Congratulations. At ang bumubo ng speed. Correct. In fairness naman, makinang naman yung gabing yon. Naman. Susunod naman natin balita mga Marites. Eto, kilala nyo ba si Mo Twister at si Angelique Capter? Oo, Gawalay na po sila. Mm-mm. PhD, ayan. Sila po yung mag-asawa. Correct. Pero Matagal na totoo sila. lang, nalungkot ako dito. Kasi pinafollow ko sila eh. So, natutuwa naman ako sa kanila. Lalo na dati, di ba parang you and me against. Not really you and me. Kasi alam naman natin pinagdaanan din ni Mo. Dami. Sa dami nakarelasyon yun, no? Hindi lang yun. Nung bago siya umalis dito, di ba, nag-settle na talaga siya sa US. Then, naging sila naman ni Angelique Capter. Parang, okay naman sila. Di ba parang may kaso or something ba? Hindi ko lang. Hindi ko maalala. Sino ang may kaso? Si Mo. Kaya hindi makabalik ng Pilipinas. Hindi naman hindi ko sure. Basta may ganong iskandalo. Nagkaroon ng issue with Rian Ramos before. Yun ang isa sa natatandaan ko. But anyway, mukhang okay naman na siguro yun. Tapos, nagpakasal sila kasi alam ko pandemic time. 3 years ago. Sa Iceland. Yun. Abroad nga. Ha? Pero nasa US na sila. Nasa US talaga sila. Oo. Then, sa Iceland sila nagpakasal. Tapos, meron na silang anak na girl. Anak ba nila si Amsterdam? Si Amsterdam ang kanilang anak. Oo, tama. Tapos, may, Si Denmark. meron silang, siguro teenager na ngayon yun, na anak naman or preteen siguro. Anak naman ni Angelique Capter Sa una. Okay. Pero halos si Mo na rin na nagpalaki. Kasi I think para mga 3 years old pa lang yung ng time na yon. Oo, nagsasama na si yung dalawa. So parang medyo hindi maganda yung nila talaga. Yung paghihiwalay. Bakit meron ako nakita na parang photo si Mo Twister na may kalbo? Yes, nakita ko yan. Yung mga kalmot-kalmot siya. At ang nakakatawa, nang nakapost sa social media, hindi niya nakuha yung simpatiya ng mga tao. Binabash pa siya. Anyway, tuloy mo muna PhD. Yun nga. So, tapos parang lumalabas, parang may selosan, may mga ganun. May pera pa nga eh. May perang involved. Pero, pero sabi ni Mo, sa kanilang dalawa daw, si Angelique Capter ang talagang, admittedly, sabi niya ngayon, mas kumikita. Mas money earner sa kanila. Then, yung kanilang property, bebenta nila. Then, siguro, paghahatian na nila. Magdi-divorce sila. Magdi-divorce yun ang binanggit ni... So, yun lang. Medyo ako talaga, seriously, personally, medyo nasad ako. Kasi nga, parang nasubaybayan ko sila because of social media. Third wedding anniversary yata. Dapat, oo. Kanila. Third wedding anniversary nila. Nang biglang. Nang maghiwalay. Ayon kay Mo, nang sabihin ni Angelique Capter na it's over. It's over. Hiwalay na sila. Tapos yun nga, babalikan ko yung nakita natin na may mga kalmot-kalmot. Kasi parang ang dating is parang alam mo, sorry for the term. Battered, pa-victim. Pero nabaliktad kasi nga, nagbalikan lahat kay Mo, yung mga pinagagagawa niya sa Philippines nung controversial siya, yun ang issue kay Rian, issue kay ganito, pati doon sa anak nila ni yung kapatid Bani Paras, na parang, alam mo yon, ang daming nag-anuhan sa kanya. Kaya doon ko tinanong, sandali lang, bakit nga pala hindi nakakauwi ng Philippines itong si Mo? Doon ko na-connect ko, baka nga dahil doon sa mga previous issue, dahil alam ko meron siyang parang kinausuhan siya ni Rian. Pero alam mo, ako parang, for anything, I always believe there's two sides of the story. Two sides of the coin. So, alam mo, feeling ko tong si Mo, isa rin siya sa mga misunderstood. Hindi ako. Well, ako nakatrabaho ko yung ako nakatrabaho rin si Mo Twister. Pero alam ko, ano rin niya, romantiko din yan. Sobra din magmahal yan eh. Mabait din yan. Kaya lang, matabil talaga. Ay, oo. Madaldal talaga. Maraming alam. And what you see is what you get. And more pa. Or even more. Basta kami pa nagkukwentuhan dati niyan tungkol sa mga alam mo na. Pero totoo
Oo, nakikita ko mabait naman Ano siya, ano siya magmahal sa babae. Sobra. Okay, parang ganon. Oo, bigay todo. Bigay todo. Pero Jutes. Sabi? Grabe. Oy, crush ko kaya si Mo Twister dati. Maliit. Di ba? Ang galing-galing mo, Oo, dahil ko sinasabi sa kanya na crush ko siya. Galing na DJ yan eh. Magaling. Kasi Angelica Captain din. Mahusay na host. Talagang Correct. At saka very ano siya. DJ niya to si Angelica. Yes, Ang maganda kay mo, very political din. Pag may mga issue talaga sa lipunan, Totoo. siya. Kahit nasa ibang bansa na siya, nangyayari pa siya sa mga Actually, ganap dito. umi-air pa rin siya sa FM band, pero from the US, sa Magic. Kahit nawala siya, nag-continuous pa rin siya Oo. na naririnig dito eh. Narinig siya tuwing umaga. Anyway, Sa podcast nakakalungkot kasi nga kung mauuwi sa diborsyo, edi may mas malalim na dahilan siguro. Walang forever sa kanilang dalawa. Ang Sa kinagulat ko puntong nga, ito. ang kinagulat ko nga lang is parang yun, yung netizen hindi siya kinampihan. Di ba? Siguro nga, dahil ano siya, sabi ko Dahil nga, nagkaroon ng misunderstood din tsaka very vocal. Yes. Kaya expected na yan na sa pag-iwalay ng dalawa, si Mo talaga yung magsasalita. Okay, mga Marites. Dahil dyan, Kung yan, si Mo tsaka si Angelica Captor, hiwalay na. Ito naman, si Pressman at BF, never nag-break. Professor, ano to? Sinong babe ba yan? si Governor ng Kamsur. Okay, Kasi lumabas. Naalala mo yung binalita. Sino ba nagbalita dito? Yung tungkol sa nagpapa-instruct siya sa isang Korean na papasok sa teleserye na yung kay Ruru. Kay Ruru. Yun. Parang doon nagsimula yung issue kasi parang alam mo naman din daw isa siloso daw yata. Di umano may nakapagbalita na syempre pag tinuturuan ka ng mga action, mga routine, bla bla. Hindi may iiwasang alam mo yun. Turuan bumaril. Yayakapin mo. Yun, di ba? May mga ganon. Hindi yata magandang naging dating dahil sobrang in love. May mga lalaki palang ganon. Pag nakita lang na hinahawakan yung jowa nila, iba na yung Hindi mo ganyan interpretasyon. pag-artistahin. Di ba? Ayan ha? Hindi, mahirap naman na... Mahirap Diba? artista yan eh. Unang-una artista si Yati, hindi naman yung image niya. Correct. Hindi So, naman yung... ang kinikwento lang Hindi naman Sarah Geronimo ang image. Hindi, Sarah Geronimo nga, pag gumagawa ng pelikula, di ba? Meron pa rin. Meron pa rin. Ay, iba, di ba? Wala nang lips-to-lips yan Pero John Lloyd, di ba yung mga hawak-hawak? Pero may gagawin na sila ni Mateo at may lips-to-lips sila doon. So anyway, Makasama naman sila. Ano ba? malay mo kung mag-apila. Tsaka, so anyway, going back to the kwento, doon nagsimula yata yung pagkaroon ng simpleng tampuhan, awayan. So, kinalat na doon sa lugar sa amin sa Bicol na parang, wala na kasi hindi na nagpupunta kasi every weekend pala. Nandun si Yasi. Nandun si Yasi. Parang may event, kasi parang alam mo na, Baka naman may ganap ngayon ang weekend. visibility. Alam mo yung kailangan na nakikita din dahil alam mo na 2025. Kailangan chuchu-chuchu yung Mrs. Villafuerte to be. Dapat ganon. Pero hindi naman totoo. Hindi naman pala totoong break. After niyang isang bonggang-bongga sa stage. Kumbaga sinelyuhan mo na nga ng bonggang-bongga. Ang mga comment, guys. Nagsiselos lang talaga. May karapatan naman siya magselos dahil ang kapaganda-ganda naman niya. Pero dapat, siyempre, mahirap talaga magkaroon ng karelasyon na taga-showbiz. Lalo na kung yung isa, hindi taga-showbiz, siyempre hindi Pero niya... public servant din hindi naman niya siya. mundo Siyempre, di ba? Pero kahit na nga yung dalawang pareho sa showbiz nagkakaselosan pa Pero kung magkakatuluyan to at magpapakasal, feeling ko katulad ng ibang mga politiko na nakapag-asawa ng mga artista, feeling ko yan si Yasi is either maglalaylo or mayat-maya may intriga o kaya after 2 months, hiwalay na agad. Charot! Or baka tumakbo rin si Yasi. Ayan! Di ba layo? Pwede. O, diba? Eventually, kailangan may magtuloy kung tapos na yung tatlong term. Yun na. Para naman hindi pa kayo sanay. O, sige na, yan na. Dahil dyan. Boy, Marices. Oo. Ano, babasahin ba ito? Ay, okay pala, mga kamarites. Gusto niyo po bang mapa sa inyo ang limited edition Marites University mugs? Ito po ang inyong kailangan gawin. Mag-selfie sa harap ng inyong screen at siguraduhin kita ang logo ng All TV. I-post ng public ang inyong selfie sa Facebook kasamang hashtag na MUXAllTV. PhD? Ang unang 10 magsasubmit ng kanilang photos ay magkakaroon ng pagkakataong manalo ng autograph mugs.
Kaya ano pa hinihintay ninyo? Tutukan ng Marites University sa All TV tuwing Sabado, 10 p.m. Ayan. Ay, maraming salamat sa nanonood sa All TV at congratulations naman kay Miss Sheshe Alindongan. Alindongan o Alindogan? Alindongan. Dongan MG Napadalhan na po kayo ng mensahe ng aming staff kaya pakicheck na lamang po ang inyong message request. Ayan. Salamatan ko si Tito Ronald Constantino. Ay, Tito Ronald! Tito Ronald, miss you! TV na ni-request na habaan daw na isang oras. Ay! Sa atin okay lang. Okay na po yan. Mga Marites. May ABS pa ba na version ni Robby Domingo? May version si Robby Domingo at Jake Ejercito. Ayan, hindi kasi, di ba alam naman natin, trending yung may ABS pa ba, yung kay Dennis Trillo na later on, sinabi ng management ni Dennis na na-hack yung TikTok niya at hindi si Dennis yung nagsabi noon. Kasi tinatanong yung tungkol dun kay Jenny Lynn kung lilipat ba ng ABS. Tapos biglang may Dennis Trillo na nagsabi, may ABS pa ba? Tapos biglang bawi yung management sinabi na na-hack yung TikTok. Ngayon, biglang may press con ang PBB kung saan si Robby Domingo ang isa sa mga host. Tapos parang syempre proud sila na sinasabi nila na PBB is back, ganyan. Tapos nabanggit ni Robby, dito mapapatunayan na may ABS pa. So syempre nag-react yung mga may nag-react yung mga tao na parang, ay, may pinaparinggang ka ba? Sabi naman niya wala. Wala naman, sinabi niya lang na wala talagang ano lang. Pero maniniwala ka bang wala? Saan galing nyo? Pero syempre, basta may ABS pa. Cut to, para the next day naman, nag-post naman itong si Jake Ejercito. Ejercito, hindi Cyrus Jake Ejercito. Jake Ejercito. Grabe, ba't di ako na-confused? Kasi may Jake Cuenca, may Jake Cyrus. Ayan, nakalagay. Ang ganda no. May ABS pa ba o may abs pa ba? Ang sagot niya, yan. Yung kanyang photo na nagpapakita ng kanyang may abs siya. Ang sexy, Diba? In fairness. Hindi ko yan nakita kagabi. Ang gwapo, bata. Talaga. So, yun lang naman. Siyempre, sinakyan nila yung sinabing na hacker na nagsasabi ng may ABS pa ba. Ay, meron silang mga kasagutan. Yun na. Ayun lang. Okay. Ano pinaka mas gusto mong sagot? Yung kay Robby o kay Jake? Kay Jake. Jake, diba? Tinanong mo pa siya. Diba? Ito mga Kamarites. Kim Domingo, kapamilya na. Bagong leading lady ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Yes, ikaw muna. segue mo. Sa segue natin sa iba na alaw itutugin sa Batang Quiapo. PhD ka muna. Okay. So yun nga, actually sinimulan na naman nila to sa parang ayan. Teaser, may teaser na lumabas. May pahula na naman. Guessing Ang galing nila sa ganun. Guessing game, sino ba to? Alam mo, nung una nga akala ko si Raisa Senon dahil sa mata. Sa mata. Sino ba? Parang, di ba? May mga humula din ng Raisa, may Rose Garcia. Ay, hula. Hindi ba Carla Bellana Pero ang hindi, mata? may nanghula din talaga na Kim Domingo. Nakita ko. Kaya Marami. lang, ako personally, parang nag-struggle up ako dun sa Kim Domingo. Kasi? Saan galing? Ganon. Dahil si Kim, di ba GMA siya? GMA siya. Or, hindi ko nga alam kung end meron pa siya. contract na ba ito. Tumatama yung ano mo sa mic. Hindi ko nga alam kung end contract na ba si Kim kasi ano siya ang alam ko, siya yung nagsabi na ayaw na niya munang mag-showbiz. Sexy. o mag-gumo. Ang unang ano niya, hirit niya, ayaw na niya magpa-sexy. So, namimili na talaga siya ng mga gagawin. Di ba? Yung huli niya startup yata, di ba? Oh, yes. Wala na walang kaseksihan yon. So, after that, wala na. Wala, tahimik na. Pero ang alam ko kasi dyan dati talaga, may contract pa siya. So, pero kung ngayon nasa Batang Quiapo na siya, baka naman either binilinan or baka naman nag-endo na. Alam ko din yan, yung minumuestra mo sa kanya. Alam mo ba? So, kami rin may alam yun na. Yan ang sabi ko. But anyway, siya magiging leading lady ni Coco sa Batang Quiapo. Isunod mo na kasi may segue ako dyan. Na very soon pa yan magaganap kasi haba-haba pa yung na-tape nito ni
Ivana Alawi na So, naman. hindi, sige ba sa Batang Quiapo? Mukhang aalisin na siya. Sino ba Kasi yun? Nakahigang yun. Ivana. yung na-rape siya doon sa eksena, ni-rape siya ni Elijah Canlas at grupo, tapos tinapon siya sa basurahan. O, diba? Kasi nga di umano, masyado na nagdidiva-divahan ito, nag-attitude na, Sabi? mahirap na makausap. Sabi ng mga chika, mga marites doon sa production. Kaya bago pa nangyari yung paghahanap ng ipapalit sa kanya, nagdesisyon ng masuhusing usapan kasi mga 3 months, magti 3 months advance ang na-shoot na nila. Sabi ko nga sa'yo, buntis pa rin yung asawa doon ni Makoy Del yun hanggang hindi pa nanganganak, di ba? Last year pa yun. Sino may artistang yun? But anyway, yun ang lumabas na balita ngayon nung inilabas na yung teaser na may bagong karakter na papasok na either kalaban or kakampi ni Tanggol doon sa Batang love Quiapo. triangle. Hindi talaga. Pero sinabi na nga nila dahil nga doon sa reklamo na rin ng staff at pinakinggan na itong hiling. Ito malapit yan sa Yan na. So, mamahala. inalam ko na agad. Ayun. Sabi ko, how true na kapalitan na si Ivana ni Kim Domingo sa Batang Quiapo. And how true na nag-attitude daw si Ivana, kaya chuchugiin na siya. Well, correction daw, unang-una, ayun nga, nandiyan pa si Ivana, baka hanggang end of this month pa ang taping niya. But it's true na mawawala na siya sa Batang Quiapo dahil ayaw na. Pagod na. That's the statement na sinabi sa akin. management. Ayaw na, pagod na. Pagod na si Ivana, siguro. Kung papansinin niyo si Ivana, hindi naman talaga siya yung Talagang parang ang gagamitin kong term, hayoko. Yung talagang yung sa talagang magka-project. sunggat sa Sa mga Hindi niya kailangan. Ayun. Patay nung sabi sa akin, ayaw na, pagod na. So, syempre, Kasi lalabas ng naman talaga Tinanong ko regarding attitude, wala daw ganon. So, Siyempre. O, diba? lagi sabi ko nga, there's always two sides yan. Maaaring sa production, baka yun ang tingin nila, nag-attitude. Baka naman si Ivana, meron ding mga meron din siyang concerns. May concerns din siya sa... nanonood ako rin sa post niya. Diyan nga siya tinapon sa kalsada. Pagkatapos siya rip, tinapon siya sa basurahan. Well, in fairness, ang puti ng kinikili ni Ivana. But anyway, anyway, ang kausap daw talaga ni Ivana dyan, si Miss Cory Vidanes. So, yun ang nakakaalam din kung anong... yun. But anyway, sa mga nanonood at nag-aabang sa kanyang karakter bilang sa Bubbles, matagal niyo pa siyang mapapanood. Kasi sabi nga naman ng source ko naman, nakapag-tape ng mahaba-haba pa. Tapos sabi ni PhD hanggang katapusan pa. So, mahaba pa ang lalabayin. Kaya itong, kung sakali man na nagsushoot na o nagtitaping na itong si Kim Rodriguez, advance na yan. Ay, Domingo. Ano sinabi ko? Ay, may ano na, ano ba ito? Another Kim. May artista ba May Kim Rodriguez? Yes, yes. Ayun, Ivana Alawi tsaka Kim Domingo. May tanong rito. Anong papol? Ayan, sagutin niyo yan. Anong tanong ba? Ivana or Kim Domingo? Ano kayo? Team Ivana o Team Kim? Team Kim. Ivana Alawi or Kim Domingo? Team Kim, di ba? Pa-Kim Kim. Oy, gusto natin. We love that. Well, kung ano man ang pinaplano nito ni Ivana dahil alam naman natin, napakabongga niya pagdating sa social media. Ikaw, Ivana or your Kim? Wala akong care. Ikaw ba Ako hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa napapanood si diba? Kim. Talaga? Hindi wala. Kung sino ba sa kanila, go! At saka kung sino magugustuhan ng public, di ba? Ikaw Ivana o Kim? Basta alam ko pareho silang mayaman. Basta alam ko, gets ko kung bakit si Ivana ayaw na, pagod na. Dahil nga, promise, ganun nga. Hindi siya... Sabik. Oo. Hindi siya atat. Oo. Kung di man natat, ikaw, June, hindi niya Ivana o kailangan Kim? ng masyadong chunchung. Hindi naman siguro, pero hindi lang siya yung pro-like actor care, niya. di ba? Ayaw magsisagot. Pero si Kim kasi, nagulat lang ako. Nalipat siya, then sabi niya nga parang, talagang yun ang nakarating sa akin nun. Ba't nalipat bigla? Parang ikaw denominator alam mo din yun, sila. di ba, JN, na ayaw na niya. ayaw niya na yun na nga, yun na. Makapagawa. Bigla ko naisip. Ang tagal mo naman mag-isip kayo ba? Nagsisimula pala kanina. May common denominator sila, parang silang sexy. Okay. Bayan? Sus, ginili Ano ngayon magkapa-sexy uli si Kim? Di ba? Kasi, medyo... Kung papayagan. Love ay, ano to, pareho? Na! Minaspin ba ako?
Teka lang, hindi kaya yun nakausap? Hintayin nyo lang kung anong gagawin Ay, abangan na lang nila, ano ba? Abangan ninyo kung yung... Ito no, i-message mo! Papasok niya sa... Ambet! Ni Kim sa Batang Quiapo kung anong gagawin at kung mawawala talaga. Nagmumotor eh. Pero alam mo kasi si Kim, sayang din yan. Ganda ng mukha ni Kim. Oo, maganda mo. Sexy. Tsaka sexy. Talagang sexy. Ano kaya nangyari? Okay mga Martes, ito na po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Uy. Uy! Iba na! Diba? Ano ba yan? Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang mga sarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisiyan dahil sa Ugbo 24/7. Siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Oo. Pareho! At tinawag mo siyang Ibana. Ito mga Martes, Jed Madela may pasabog ang Chahin Manager. Yes? PhD? Yes. Basta ko rin yan. Isa pang nakakagulat to nangyari to on the day of Jed Madela's concert. Nang umaga na yon, bigla nag-post ang kanyang, I guess and I assume, na dating manager na, di ba? Na si Annie Mercado. Yan yata yung sa company yata. Bunsong Hindi. kapatid ng tatay niya. Iba yun. Bunsong kapatid ng daddy niya yon. Actually, si Annie ng The Company nadadamay. Iba yun. Si Dahil- Annie Quintos ba Dahil yun? So, natanong ko lang siya. naman eh. Bakit siya? Eto. Kaya dahil Annie, iniisip na iba. Kaya sabi niya, wala po akong kinalaman dito. Ito yung post ni Yan. Annie So, Mercado. may kinalaman doon sa kanta yata. Oo, di parang ang dating lang niyan, parang sinasabi ni Annie, parang pinaparinggan siya doon sa kanta. Oo, kasi di umano may nakapagsabi sa kanya na malapit na kaibigan na yung song na sinulat or kinanta ngayon, nire-release na pinopromote ni Jed, patama sa Ito kanya. na, pahayang mo natin si Betsy dyan. Oh, ha? Hindi. Parang wala kang sarili, iba na. Ano ba yan? Bagay mo sa nag-ano siya, di ba? Nagbabak. So, hinahayaan ko naman. So, anyway, sabi nga ni Annie, parang prior to the song na nirelease ni Jed, parang hindi na sila okay Kung titingnan mo. At binasa ko yung buong thread, lumalabas din na pera ang isa sa main reason kung bakit sila nagkaroon ng falling out. And si Annie Mercado happened to be tita talaga ni Kapatid Jed. nga ng daddy ng niya. daddy niya. So, tita Bunso. talaga na totoong tita, kumbaga. Then, from Iloilo sila. So, ang claim ni Miss Annie, nag-uumpisa pa lang si Jed, talagang sinuportahan na nila ng buong pamilya. And for 23 years, siya yung tumatayong manager ni Jed. Siyempre, bilang manager, medyo na-i-reveal na rin niya ng partly dun sa ginawa niyang post na siyempre, yung mga pagkatakip siguro, ay kasama na yon. Tapos may isa ako nabasa na comment niya na sabi niya, sa mga taga-asap daw, ang tawag daw ni Jed sa mga taga-asap ay monkeys. Okay naman. At humingi daw siya ng paumanin kasi somehow, pinikatakpan niya nga or isa siya sa Tapos, nung nirelease ni Jed tong Wish You the Worst na song, hindi lang Pangit siya, naman nung kanta, hindi Wish lang You the siya, kahit yung mga iba sigurong nakakaalam ng kwento nila o nakakakilala sa kanila, naisip agad na may pinapatamaan ba? Obviously, Parang Wish You the ito Worst, ba, diba? siya ba ang pinatatamaan? May mga ganon. Si Jed hanggang ngayon, parang tahimik pa parang wala pa ako. Wala pa. Pero nag-post kasi How about you, Fu? wala akong alam Ito galing din ba? Ako may question na tapos Okay. yun. Nag-post si Noel Ferrer ng isa sa clip ng concert ni Jed nung gabi na yon na pinanood ko. Super cry siya, umiyak siya. Si Noel? Charot lang. Si Noel. Parang close si Noel Ferrer kay Jed. Kay Jed. Tapos parang nag-emote siya, andun yung parents niya. So, pero wala naman din siyang binanggit pa rin about. Pero pwede mo nang isipin na pinanggagalingan din siguro itong nangyari na to. And itong si Miss Annie, willing siyang humarap Press ko na, ayan Hindi, willing nga siya
humarap sa press. Nahamon niya. At magka-tell all daw ng totoo. Natin naman, lumiwanag yung mata ni Junardo. Press con. Yun. Actually, perform din si Jed kagabi sa Eddie's. Kaso, nung dumating kasi ako, nagre-rehearse siya. Tapos hindi naman kami magkasama ng kwarto, so hindi ko siya na-chika. Please don't taunt me. You know, with a song. Ano yun, taunt? Ano ko yun na naman yung mahirap na naman yung spell. Yung karagdagan chika naman din dyan. Kasi nga, di ba si Jed lagi namin kasama. Actually, nakadin namin to nung sa Gabay Parang nega Guro. talaga ng title ng parang nega talaga. Oo. Yung tita niya, nakakadil talaga. Na ang hirap ng pinanggagalingan kasi totoong kapamilya. Kapatid ng daddy niya, blah blah. At sabi nga ni PhDs, for the longest time, yun ang nag-aruga at sumuporta sa kanya. Ang nakakaloka dito sa mga naglabasan na to, di umano ito sa amin, sasabihin ko na yung mga kaibigan namin sa Faces and Curves kasi isa si Jed sa mga endorsers doon. Oo. Na ang kwento-kwento nakakarating doon is nagkaroon pa sila ng parang pisikalan. Na alam mo yun? Oo, with the tita. Pangit naman. Yun, correct. Lalo pat isipin mo si Jed Madela. Ganun ba katindi? Yung ganun Ganun ba? Di ba? Ganun katindi ba yung away? Ganun katindi ba ang... Di ba? Para umabot doon sa sinasabing di umanong physical. Kasi nakarating yung chika. Kasi sobra din daw po. Ito sa panig lang ng mga nakaniniwala at nakakakilala din kay Jed na parang iba yung tratuhan. So, hanggat hindi nagsasalita nga itong si Jed bilang sagot o tugon dito sa akusasyon sa kanya ng tita niya, lalo pat totoo naman. Ito, ilang beses ko, ako mismo nagbablind item dito na may mga sources din tayo sa ASAP na talagang pinatutunayan, na si Jed ay pa-star, pa-diva sa ASAP, ganyan-ganyan. So, posibleng may katotohanan yung sinasabing tinatawag niyang monkeys yung mga tao dun sa ASAP at talagang pag mayroong eksenang natatabunan siya, nag-a-attitude. Yung tipong pag maiksi lang ang exposure niya, nagko-complain siya or something to that effect. Yun ang gustong ipahiwatig nitong tita niya na pinagtatakpan niya as reported by PhD. Pero sa kabilang dako, sa mga nakakakilala kay Jed is Jed na. Pero ang sama kasi between the two of them, si Jed yung celebrity. Siya yung mas expose siya. Siya yung masasagasaan ng career niya, yung imahe niya. Parang may post din to na doon sa same post sa Facebook na sabi daw ni Jed, di umano sabi daw, mas mahalaga sa kanya ang pera. At saka kaibigan na hindi ka mag-anak. Ang tindi nun. Parang mas mahalaga sa akin ng pera. Kung totoo yun. Yung po ay sa side lang ni Miss Annie. Ay, nako. Maganda niyan. Mapakinggan natin at malaman pa rin natin yung side ni Jed. Di ba dapat nga magiging sa atin yan? Ngayon yung si Ate Flor, yung kanyang tumatayong road manager, yun yung parang nagmamanage sa kanya. Hindi, ang tanong ko, gano'n na ba katagal na si Miss Annie ay wala ng connection kay Jed? Simula daw nung hindi na ini-inform siya ng mga bookings. Katulad nitong naganap na anniversary concert na to, wala siyang kaalaman-alaman. Ayun na. Tapos meron pang nag-comment din dito sa thread kasi binasa ko nga. May nag-comment na ibang tao naman na parang meron ding hindi magandang karanasan dealing with Jed yata. Parang money pa rin. Tapos nag-comment siya na, nako, singilin mo na siya. Parang ganon. Dahil nagpo-produce na nga yan ng sariling ko. May mga ganon. Pero pera talaga. Ang pangit, no? Because money is the root of all evil. Wow! Who said so? But we love money. She works for money. Pero may press con daw. Magpapapre. Hinahamon niya. Magpapress tayo. Alam na. Alam mo na. Pero alam mo, mahirap din yan. Yung manager, talent. Unang-una, ang manager, maraming alam yan. Maraming malakit talaga yan. Lalo na ito na kamag-anak. Lalo na to. Na kamag-anak. Tiyahin. Sama. Sana maayos. Sana maayos naman. Pero sana hindi na pinaabot sa ganyan. Yun lang. Ang pinaka-damage kasi si Jed Correct. Kasi si Miss Annie. Oo, di ba? Sino mga ano yan? I wish you the best na lang. Hindi, I wish you the worst. Kulang pa ba ang aming pabaw na chika? Akala ko ano yun. Simula ngayon, maaari na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon po kayo ng access sa mga budget emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content,
pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pa ang iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo. Bongga, dahil dyan. Yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Ito. Mga Marites, Elijah Canlas, mas pinili ang High Street series. Kesa sa ano yan? Batang Low Quiapo. Street? Kesa sa Low Street. Sa Batang Quiapo. Quiapo. Kasi sinugi na siya doon. Batang Quiapo, di ba? Ay, taray. Sa High Street doon sa BGCs, di ba? Okay. Usapan na rin natin kanina kasi yung Batang Quiapo. Ang ganda-ganda kasi ng ex. Ewan ko kung totoo to ha. Again, na Marites lang din po namin. May nakarating sa akin na di umano kasi sa husay nito ni Elijah na gumanap. Kasi medyo offbeat yung role niya doon. Siya yung aapo siya ni Tessie Tomas, na siya nag-rape doon kay Ivan, etc. Parang natatabunan itong main actor natin na si Coco. Ay, may ganun kasi pala. ang galing mag-emote, ang husay, napapansin na nga. Pati nga si Makoy De Leon, sabi niya, nanganganib na raw doon very soon, matsutsugin na rin kasi humuhusay ang pagiging kontrabida. So, ibig mo bang sabihin pag nagiging magaling? May mga ganun, di ba? May threat? Oo. Pag kay Coco daw, kay Direk, parang ganun, banta. Any moment. Di ba nangyari na din daw ngayon? Ito nagkakwento, nangyari na rin daw yun in the past kina Arjo Atayde doon sa probinsyano. Tapos may mga iba pa na pag medyo na-upstage ng Ang hirap konti, naman ng nasasapawan. ganun. Siyempre, bilang isang artista, gusto mo maibigay yung best Yes. mo. Siyempre, director ka, producer. Pero Tsaka kung likas kang magaling, Pero di ba bilang director ka rin, Dapat siyempre matuwa ka. gusto mo na mailabas mo yung best ng iyong artist. artista. Ay, sobrang mas napupuri kasi siguro. Baka Mas totoo pinapansin. ba? Yeah. Ano? Chismis lang. Pero pwedeng may katotohanan. Na Marites lang naman. Pero syempre, di ba dapat team effort yun? Di ba? Kung may mag-shine So, man, supportahan. So ang ginawa, nakakatawa nga kasi doon sa eksenang chinugi siya na supposedly anong tawag natin doon sa hindi tinatabla ng bala yung sasakyan, bulletproof. Martilyo lang daw yung katapat na basa. Yung Kasi bulletproof, pag nasasakyan, oo, nasira. Samantala pag binabalas, hindi. O, di ba? So anyway, Mababasag sa martilyo. sa gano'n na pinaglalaruan yung eksena, kaya sabi, mas mabuti na nga lang daw, mas pinili ito ni Elijah dito kasi mga, bukod sa kaidaran niya, yung mga kasama niya, parang mas nag-enjoy siya dahil doon sa naunang tagumpay ng high school. Ano ba ito? Basta. High Street nga. Yung nauna dyan, yung senior high. Oh, senior high. Tapos ngayon yung high Hindi street. na sakit na umattend si Elijah ng Eddie's. Ang fresh niya. Ngayon ko na siya nakita ng personal eh. Iba itsura niya sa TV or sa screen. Bagets pa naman din talaga. Sa ano, ang fresh niya. At magaling siya umarte talaga. At niloko ko nga siya, sabi ko, bakit wala kang kasama? Si Mayo. Oo, sa busy daw sa Itbulaga. Ganon ang sagot. Ganong oras. Sabi ko, may Itbulaga linggo? So anyway, Kaya may pa Jack Princess daw. Anyway, gusto ko na lang paniwala na dahil nga mas kaidaran niya yung mga ka-eksena niya dyan, kaya mas magsaswak siya dyan. Ayun na yun. Actually, goodbye na talaga siya sa ano. Chinugi, napatay na talaga. Deads doon. Ba't si Pinky Amador sa abot kamay? Oo, bumalik. At ang bongga pa ng pagbabalik. Oo, di Hindi ba? ko matandaan yung character niya. Oh my God! Promise. Tapos, I'm sorry. Hindi ko na maalala. Nagre-react yung mga yung mga nasa X or sa Twitter na parang grabe yung GMA, pinaglaruan talaga yung mga Tuwa ka na-incorporate nila yun. Plastic surgery. Your Honor, hindi ko na po Naalala. Oh pinaglaruan my. yung character. Napanood ko yun. Sino kayo Si Dina Dina yata. Bonneville. Lalaki, si actor. Dino. Si Rod yun, nag-opera. Sino? Sino yung nag-interrogate sa kanya? Ano ba nun ko si Dina? Lalaki din. Adi Dino. Oo, meron yata. Hindi ko masyado Nako, Junardo. Ay, nako, ikaw pa naman ang publicist Sabi na, niya. napakinggan ko na lang. Habang Ano na, marating nga alas 2:30, nagkakape na lang ako. Pero alam mo, Open naman promise dito sa part na to, gusto kong saluduhan ng mga writer ng abot kamay ng pangarap. Kasi di ba sa tagal na nito, nakaisip pa sila ng, ipasok may bago natin. pa. Kasi ba, totoo si Gladys Reyes yung isa. Nandun si Gladys, Hindi pa siya pumasok. masyado kala ko sino yung nagsasamurai. Ila si Pinky De Leon. Pinky. Pinky Amador. At your honor, Very hindi ko na 70s naman maalala. Si Morgana Go. Oh.
Morgana Go. Ibang klase kayo talaga. Si Chantal Dubois. Si ano yung Pilar-Pilapil. Dubois. Oo. Isang Chinese tsaka isang French. Ikaw na sa mga kay Pilar-Pilapil naman din. Oo naman. Pilar-Pilapil is Pilar-Pilapil. Ay, kung saan napunta sa atin. Punta na tayo dyan. Nakakatuwa kasi yung mga eksenang pinatay ka na, bubuhayin ka uli. Ang daming teleseryeng ganyan, di ba? Sister, di ba? Ay, makakagawa talaga ng paraan. Kaya si Elijah, malay nyo, pagkatapos ang High Street at meron pang Batang Quiapo. May kakambal pala siya. Mabuhay! Or hindi pala tinamaan ng martilyo. Charot! Ay, mga kontes. Meron na naman Papa Paul. Ay, nakakaloka. Mr. Fusino. Mr. Po. Ayan. Mr. Fusino. Enchong D o Elijah Canlas? Enchong Dino! Kumpol niyo ba yan? Ay, Ano ba kayo? Winner na si Enchong D ako. Oo, di ba kayo talaga? No offense meant kay Elijah, pero Enchong ako, sorry. Ay, nako. Solid. Nakakatawa kayo? Ewan ko. So, ito, Herschel Winterton. Bet ko si Mr. Pooh, pwede ba ikaw na lang i-book ko? Reset na ba? Mr. Pooh. Wala ko sa Hindi ba? Sorry, pakinggan ko sa booking agency ni Amber para maganda-ganda ang presyuhan. Oo, tama. Sorry, I got carried away. Eto mga Marites, alam mo yun natin na sa highlights and sidelights sa katatapos na 60th Binibining Pilipinas. Professor? Yes, kagabi nga po yan na tinanghal nga. O, ito ang mga winners kagabi ha. Si Myrna Isguera, Binibining Pilipinas Miss International. Yan na lang yung nag-iisang international title talaga. Si Jasmine Bungay, Binibining Pilipinas Globe. Si Cristal de la Cruz, first runner-up. Si Tricia Martinez, second runner-up. 40 candidates yung nagrampahan. Ang gaganda nila. Magaganda kahit itong apat. Alam mo, yung mga taga-Bataan, taga-Zambales, Abra, mga kaibigan ko sa Abra. at Bulacan, Pampanga. Sila lima yung mga ilang kandidata yung pinadala nila. Ang gaganda. Ganda, ito nga, silang apat magaganda sila. Yes. At meron parang mga, may mga lahi Oo. Ayan naman. Meron nga trivia si Don Don, the makeup artist. Ano Kasi sabi? yung, di ba, 60th anniversary ng Binibini Pilipinas. Ang first winner daw, Myrna. Myrna Panlilio Oo, noong Myrna 1964. And Tapos then, Myrna 60 years after, si Myrna Isguera. Kasi nga sinelebrate nilang 60th year. Dapat kasi magba-vlog kami kagabi ni Dondon. Pagdating sa bahay, late na naman. inabutan na namin yung Binibini. So pareho naman kaming gustong manood. Tinapos namin hanggang mag-aalauna ng madaling araw. Yan ang nakakatuwa dyan. Andan si Araneta, si Dora Diaz, si Margie Moran. 4 na Miss Universe. Catriona Gray, Pia Wurzbach, si Rufa, pasabog ang kaya lang nung nagpalit-palit na sila ng mga gown, lumabas na yung korte niyang siya yung pinaka-mother na. Sino yung naka-blue? Si Nicole Cordoves. Tapos si Kylie Bersosa at saka si MJ Lastimosa. Tingnan mo ang first gown niya talaga para siyang flower vase doon na may... Ano sinabi ng mga bulaklak sa dangwa? Tapos nandun din yun, yung mga ibang binibini rin, sina Budol, tapos si Janina San Miguel, ang aking favorite, si Janina. Si Dang Cecilio. Oh my God, ang ganda-ganda pa rin Dang Cecilio. Pero alam mo si MJ Lastimosa, nakakatawa siya sa Twitter. Iba siya. Nakakatawa yung mga hanas niya, lalo na kapag pageant na. Yung mga Si comments Chang, niya, nakakatawa siya. Actually, si MJ, ano din yan, mahilig din diba? Babaeng bakla. Marites din yan. Marites. Sorry na word, makikausap. Actually, si MJ Lastimosa, Pag may mga nakakatawa issue, siya. di ba? At kaya, siya ang pinakabongga doon sa kanyang bulaklak ng dangwa. At paulit-ulit. Tapos, sabi namin ni Dondo na pag nanonood kami, ay, isimangot ang lola mo kasi hindi siya nabibigyan ng spiel. Sino? Si MJ. Kamukat-mukat mo, sa kanya naman pala yung pinakamamahal sinasabi. Grabe si Kylie, ang payat. Ang payat. Grabe, papayatan. Ang gaganda ng mga contest. Yun na lang pinaka... Kasi dati nasa kanila ang Miss Universe. Ang Universe, ang World, ang may tourism, halos lahat. Ay, alam mo naman, naging party din tayo dyan. Ang gaganda nila lahat. Naging party ka rin ba dyan? Oo, nag-i-screen ako dati. Ano naging title mo? Ano naging title mo? Miss World. Animal Kingdom.
Ano nakakatawa makita si yung apat nating Miss yes. Universe. Miss Gloria, Miss Margie, si Miss Pia, and Miss Catriona. Pero eto dahil pa. ang mga Q&A Ayun na nga. ng Tita Ayun na. Gloria. Yes! Correct. Trending ang loka. At ang reaksyon niya talaga, Alam mo, hindi siya natuwa. Habang pinapanood ko, natatawa ako sa reaction niya eh. Na talagang may ganun. Nag-trending ang lola mo. Kasi memorize, di ang ba? question lang kasi, what is your best physical asset para masabi mong you are a binibini, Naikwento blah, na niya blah. ang kanyang lola ay Na namatay recently, doon siya inspiration, blah, blah. Inulit talaga ni your niyo, best physical asset. Hindi pa rin niya talaga nasagot. Talagang, talagang ilang Hindi, talata sinabi na lang niya, I am beautiful. Hindi, nakakatawa. Kahit naman si Miss Gloria, pag ini-interview mo, walang preno. Mataray na kakaiba. Sabi ni Don, ay, maldita na naman ang lola mo. Correct. Pero in fairness naman kay Miss Gloria, first Miss Universe. Yeah. Ng Pilipinas. Pero mataray. Pero pagdating sa mga apo, walang kataray-taray. Lola kung lola siya. Nakakasaya. Ang fresh ni Miss Gloria, ha? Correct. Di ba? For her age na, na siya, senior na siya, di ba? O Correct. naman, Oo. pero fresh pa. 69 niya, samantala si Margie Moran, 73 nanalo. Pero yung salita ni Margie, garalgal na medyo, with all due respect po, Miss Margie Moran. Yung na siya, alam mong lola na siyang magsalita, pero si Gloria, hindi. Sosyalera. Ayun. Siguro kasi nga artista pa rin. Ibang disiplina, no? Dati nga na-interview ko siya, parang tinanong ko siya, parang how does it feel na nandito pa rin kayo, may mga proyekto pa rin. At sabi, I'm just happy that I'm still here. Diba? At nung mabigyan siya ng Best Supporting Actor sa FAMAS dahil aswang-aswang siya dun sa Malyari, tuwan-tuwa siya. Biro nanalo daw siya ng award dahil manananggal siya. Lucrecia din ang lola mo. But anyway, congratulations. 60 years. Ay, pinatay na. Charot lang. Go. Ito, Lauren Jogi no-cry ng ilang netizens dahil sa pagsasalita lagi para sa Bini. Yes, Mr. Poo. Tinawag na nga si Direk Loren ng Bini Loren. Ito mo si Direk Loren Jogi. Hindi kasi, Laurenti Jogi. Hindi kasi, syempre si Direk Laurenti naman na nagbuo. Ayun ang sabi niya doon sa isang Totoo naman. sa Bini. So, kasi, di ba, unang nagsalita, hindi ko alam kung ito yung unang nagsalita, pero isa sa mga controversial na nagsalita si Direk Loren, nung nawawala yung standing, na nakiusap siya, na ibalik ang standing, etc. Bini, something. Sheena, Bini Sheena, di ba? O ngayon naman, nung nagkaroon ng issue na nabalita rin natin dito si Aya, tama? Yung sa bar. Yung sa bar. Paghingi ng privacy, personal space. So, nagsalita na naman si Direk Loren. So, yung iba, syempre, naintindihan nila dahil si Direk Loren nga yung nagbuo sa Bini. Yung iba, parang medyo nai-im sila na bakit masalita si Direk Loren? Pwedeng may mga bagay na wag ng patulan at may mga bagay na pwede naman official statement na lang. Bakit kailangan daw may spokesperson pa? Yung iba, ang nagsasabi nito, yung mismong mga, mga fans. Siguro. Oo. Tapos, meron pang, may nabasa ako na shinare si Sean. Yes, Siya natin. Yes, nabasa ko rin. Nag-comment nga ako. Di ba, Sean? Comment ka? Ano shinare ni Sean? May point naman. May point. Kasi may nag-post at sinasabi nila na itago natin sa pangalang si Algasa. Si siya. Yung chismos. Ay, number 1 Marites. Pero in fairness dun sa sinabi, May point. May point naman na parang kasi ang tagal niyong hinintay itong kasikatan na ibigay sa inyo ngayon. Ngayon na nga lang sila naging sikat. Yung personal space at privacy, dapat tanggap nyo na hindi nyo talaga siya ma-achieve kapag kayo ay nasa pampublikong lugar. Ngayon kung ayaw nyo pagkaguluhan kayo, iiwas kayo. Magtago kayo. Oo, di ba? Tama. Di ba? So parang, gano'n naman talaga ang celebrity. Oo, di ba? So parang yun yung sinasabi. Kasi nga yun ang panawagan ni Direk Loren na parang sana naman daw kapag nakikita, bigyan daw ng... Pero alam mo, totoo ka dyan eh. Medyo na-weirdan din ako ng
konti sa panawagan na yan ni Direk Lawrence. Sa tagal na ni Direk Lawrence sa industriya. At alam niya na kapag ikaw ay naging artista, lalo na kung ikaw ay sumikat, definitely kakambal niyan ang mga tao sa paligid, ang mga tao na, well, bakit mapakinggan? May mga stalker pa nga dyan. Ayun, wag naman ganon. Pero meron dyan talaga mga fans na kahit nasaan ka, dudumugin ka, pupuntahan ka, kasi kaligayahan nila yun eh. True. So, bilang artista, kasama yan. Kumbaga kasama yan sa pagsikat. Ngayon, kapag hindi ka sikat, baka hangarin mo naman na may... Sana makilala man lang ako. May magkaka-picture sa'yo. May magkaka-autograph sa'yo. True. Ay, may pupunta sa bahay mo para bigyan ka ng pagkain. Ito, naalala ko si Nay Lolit. Si Nay Lolit, sabi niya noong araw, siya may manager si Nay Lolit kay Gabi. Isa sa mga instruction daw niya kay Gabi Concepcion. Basta meron. Huwag kang pakalat-kalat. Kasi nawawala raw yung premium. Alam mo, ang hilig-hilig mo mapunta ng Green Hills, kita ka lagi ka. Tapos, I mean, very accessible sa mga tao. Totoo naman. Alam ko din yan eh. Basta mga artista, pinabawalan ng mga manager na huwag kang panay nasa mall. Lalo no araw. Pero kung nasa mall ka man, magsuot ka na maganda. Magmukhang artista ka. Kasi you'll never know. Pag nakita ka nila, ano ba yan? Bakit pala sa personal? Pero still, baka yung pinanggagalingan ni Direk Lawrence dito, hindi kaya yung nilabas ng Marites din na yun nga yung kay Bini. Aya, yung sa bar. Yung private, iba yun. Iba pa. Okay. Pero totoo yun eh, nasa bar. Given na. O kung sa bar, Unless, papaprivate niya yung bar. Na kayo ang may-ari, kayo ang gagawin mo exclusive sa'yo, na ikaw lang ang nandiyan or some of your kahit exclusive na, ang dami pa nakakapasok. Yung mga big stars, meron silang ganyan. Meron silang pwesto sa bar na exclusive lang na doon lang sila. Kami lang. Kung kaya magwalwala kayo sila doon, walang mag-video, walang magpipicture, walang mag-judge sa kanila kung magwala man sila doon sa loob. Kasi sila yun. Lalo ngayon sa panahon ng social media, talamak na. So, yung panawagan feeling ko, marketing ploy lang din niya para lalo pag-upasan at masustain yung mataas na. Kasi ngayon talaga number 1 sila. Pumapasok na sila sa global sikat naman talaga sila. In fairness naman to them. Kailangan alagaan lang. Ito rin si Direk Lawrence, tingin ko lang kung hindi ako nagkakamali, ano ba to? Pinapattern ba? Like sa Korea kasi, ang mga nagsasalita talaga doon, nagpapa-interview at nagbibigay ng statement, mga manager or management. Malamang ganon. Nakakausap lang talaga yung celebrity kapag halimbawa may photoshoot na picture sila or cover sila na isang magazine or may mga media con na doon nakakausap yung celebrity. Pero basically kapag may issue, kahit gaano pa ka-scandal yan, management ang nagre-release ng statement. Naalala ko. Baka gano'n na ang ginagawa pa. Kasi biglang naalala ko, nung last Thursday, Friday, nanood ako ng Live Aids. Katabi ko sa upuan, yung tito nung isa sa mga member ng Bini. Alam nyo ba ang kwento niya? Although nangyari naman ito before. Ang kwento niya siguro mga 3 months na daw na hindi nakakapiling nung pamilya nila, yung member nga yun ng Bini kasi nga ang daming pinagagawa ng management. Biglang naalala ko na ikunik ko lang din kasi because grabe niya, hindi na po umuwi. Hindi nga daw nila makausap sa telepono. Sabi niya gano'n. Naman, kasi sobra silang in demand ngayon. Correct. Pero for 3 months. Di ba, magulang mo ang pamilya mo, di ba? So, parang doon tayo kukunik yung sinasabi mo na parang sa Korea nga, na nagsasalita yung management. That's the price they have to pay. Tama naman din. Sa Korea nga, trainee ka pa lang wala ka na, hindi ka nakasama ng pamilya mo. Ba't po nasa Korea ba yung mga Bini? Doon yung pinapattern pinapattern. Kasi yung popularity nila ngayon, parang in a way. Parang Korean na sila. Parang nakabase sa ganon. Kasi, I don't believe. Nag-iba na nga, nag-global natin. Alalahanin mo. Yung mga nasa ibang bansa, into Bini na rin. Surprisingly, but that's true. Lumalaki na, kumbaga sa ganyan pa lang sila, hindi pa worldwide, ano? Parang SB19 lang yan, SB19.
Mas sikat mo niya SB90 sa kanila. Siyempre, nauna naman sila. Diba? Naka-establish na sila. Basta sinasabi lang natin dito, parang pinapattern nga kasi nga nagbago na nga yung management lalo wala naman ang franchise. Inom na ako ng tubig. May ABS pa ba? Ay, grabe na to! Hindi, kasi before kasi, kung may franchise, may isipin natin kung may franchise pa ang ABS at nandiyan dyan yan. Dennis, love you. Yes, mas global yan. Oo, di ba? Pero Ngayon hindi. kasi, Hindi ako fan ng mga to. To be honest, naririnig ko, pero naaliw naman ako na LSS ka sa mga songs nila. Correct. But Ako din, definitely, iba ang popularity ng Bini ngayon. Yan. That's true. Kasi hindi ko sa Lahat kaya tayo lang. agree. Yun lang. Ako! Invite mo nga. Ano invite ko? Ay, may Ang Bini. kapulungan na naman. Oh, dahil dyan, hello Diba? naman sa ating 1,300 live viewers. Parang hindi naman ako agree sa poll na to. Alam na. Magkaiba to eh. Ano na naman ang papol na Boy yan? group and girl group to eh. yung Boy group and ano girl ba? group. Sino Don't bet do niya? that. SB19 o Bini? Kasi magkaiba Alam mo, to. pinag-aaway yung mga kamarites. Mag-aaway yung mga fan. Pati kami rito, pinag-aaway nyo. Huwag nyo kami Hindi ko kailangan ko mamili. Siyempre, pipiliin ko SB19. Siyempre. We don't want to burn bridges. Kung kailangan mamili, di ba SB19 ako? At saka doon sa isa pang grupo si Jello. Anong grupo ba ni Jello? G22 yan. Ang galing magsayaw, ha? Oo, BJY, oo, Ay, di ba? kung gusto kanta nila yung mabilis. Oo, mabilis. Tinutugtog ko dati ng DJ ako eh. Ako yung gusto ko yung sayaw. Eh, parang masayaw nga. Di ba? Yun na. Hindi ako gusto ko recess. Ay, recess na ba? At may community spill ka pa. Ganon. Sine. Nasaan ba ang spill na yan? Naku, wala. I-spill na yan. Wala naman yata. Naku, wala naman. Ayan na, prof. Nakalagay, prof. Gano'n, prof. Mga kamarites, nais namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group. Nakapin po ang link sa ating live chat ngayon at pwede na kayong sumali dyan. Niyong, nasaan ka na? Bel Mariano na ba? But we have 1.3 live viewers. Wow! Naman po, thank you very much. Hindi po kami nag-aaway dito, sabi nila, sisigawan daw. Pagtapos ng show, hindi kami mapapansinan. Yes, ito mga Willie na William fans. Ito po, magkakaroon po ng comeback party ang Will to Win sa July 14 at gaganapin po sa New Frontier Theater. At sa TV naman, sa July 15 po, Monday to Friday, at 5 p.m. Doon ang studio nila sa Luma, doon sa may Novaliches. Ay, layo! Hindi dito. Kaya baka yung ba kasi dinadayo talaga eh. Pero ang maganda sa Novaliches kasi yung ilaw, yung equipment. Magandang ilaw doon eh. Matagal mo naging tahanan yun. Correct. Kaya nga napasigaw ako ng ang layo. Pero okay na rin na dun yun talaga. Kasi para hindi, traffic. para mas may space. Mas Sa mga, malog yan tao. kasi tiyak yan, maraming pipili. Dahil sa tama. mga premyo. Naku, lalong to traffic sa So, July Novaliches. 14 is a Sunday. Yes. Magaganap yung comeback party sa New Frontier. 15 is a Monday. So, nandun ka ba, Monday. Din? I hope and I pray. Yeah. I hope. Matindi ba? Pray. Busy na ako last Sunday, Ha? Ayun. Patuloy na ba? Kapatid ko. Ano naman yung UG na yan? Nako. Eugenio. So talagang tuloy na ito ang pagbabalik ni Willie Revillame sa telebisyon. I So, hope and I sa look, pray. alam nyo, naisip ko lang, ito ang magandang ipol. O, ipol nyo. Kasi makakatapat na ng Will to Win, sa GMA naman, ang Family Family Feud. Same ng oras, Oo, ano? halos, di ba? Halos, mauna lang to. Kesa doon sa 5:30, 5:40. 5:40. Doon papanood ko lang kanina. 5:40 ba? Mauna ang Will to 5:40. Win bago ang Family Feud. Tama. mauna. Pero sabay sila halos Halos na. sa tikit na. Oo. Yan ang magandang ipapol. Yeah. Oh. Lalo pa- Ano ang panonoorin nyo? Family Feud or Will to Win? Oh. Alam naman natin na Sasagot yung... muna, 5 p.m. po hanggang 5:40. Ayun na. Will to win. Tapos lipat po. Pag 5:40, lilipat na po Oh, kung Family Family Feud. Hindi, kasi ang iniwan na time slot ni Willie Revillame sa GMA, yun ang time slot ni Ng Family Feud ni Ding Dong. Ay, alam naman natin, top rater ang Family Feud. So ngayon may katapat na siya. Hindi naman tapat na tapat kasi inurong nila ng mas mababa. Strategy yan na yan. 40 minutes na rin yun. 40 minutes na rin. 19.99 pakulay ni Eugenio Campos. Thank you. Thank Thank you, you, Eugenio. Eugenio. Habang meron tayong
live viewers. Salamat naman po. Salamat. Tutuwa si Miles Gutierrez. Hello, ang saya-saya. Regard po from Georgia. Tapos na ba? Tapos na po. Ay, naku, sinasaway ka. Naririnig ko sa override. Ay, naku. Ayan na. Ikaw, Senator Bila, ikaw po yan. Hindi, mag-walkout ka. Mag-walkout ka, tapos kunwari ako yung management, tapos magsasalita rin ako on your Wait behalf. lang, may Paul. Nakakatawa tong Paul. Ano ang panonoorin ninyo? Ayan. Asan? Binago. Ano ang panonoorin nyo? Will to Win? Family Feud? Or Marites? Grabe naman sila. Ano pa yung Marites? Hindi naman tayo iba naman oras natin Pero eh. ito, nakakatawa. Oo. Okay, basahin natin So far, asan na? Saan ba? Saan ba lumalabas yan? Bakit nawawala naman? Ay, naku, mga pa-Paul Nunes yan. Ano ba yan? Siya, Ay, ako nasa na? Paul! Ala na. Nawala na. Basta ang kilala kong Paul, yung asawa ni PhD. Yung kapatid ko din, Paul ang pangalan. Ano yung Paul nyo? Ba't nawala? Ito yan o, di ba Paul nito? Sinunggal na. Twin, Kasi ang dami ng Marites. O baka naman 53 votes. Siyempre, love your own. Ano to, Sin? nawala. Wala na sa akin. Ano ba? Wala na. Kaya meron na Marites 66. 66% of Family Feud, 32%. Naku, Will to Win 1%. Hindi pa kasi pinapalabas eh. Correct. Oh, at saka siguro karamihan sa mga nanonood sa atin hindi naman talaga hindi naman audience ni Will. Oo, pwede rin. Kaya ganon. Sa ba? Oo. Tiki na raw po. Tiki na po. Tama na. Sabi, Oo, halika tiki na lang. po. Brand item na Tiki daw. po. Sabi, nagagalit na si Nicola. We're cooking our own business. Okay. Tama ba? Okay mga Marites, yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na ka ng The Blind Item, The Hoot!